Isa pang awitin, Kuya Peter, yung kaninang tinandaan ko yun eh. Anong number nga siya? 107 pa. Above all, o kaya open the eyes of my heart. Alin ang gusto po natin doon? Above all, okay. Sa page 106 po. 106.
Okay. Bago po tayo mag-umpisa, tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming Diyos, kami po sa gabi ito ay nagpapasalamat sa inyong pag-iingat sa amin, sa bawat isa na kami po ay nandito at muling mag-aaral ng iyong banal na salita. Ingatan mo po ang bawat isa at yung mga kapatid namin na wala pa po sa gayon. Sana po ay makarating sila ng mapayapa at maayos sa aming bahay sa sambahan. Dinadalangin din namin, Panginoon, ang aming leader na mangunguna ngayong gabi, si Brother Peter, sa kanyang pagpapabahagi at pagpapahayag ng iyong banal na salita. Nawa po, Panginoon, kayo po ang bahalang magbigay sa kanya ng gabay at ng Santong Espiritu upang may paliwanag niya ang iyong mga mensahe sa gabi ito. Salamat, Panginoon, din sa presensya ng bawat isa. Amin din pong dinadalangin ng aming pastor na hindi namin kapiling ngayong gabi. Ingatan mo din po siya, Panginoon, sa kanyang paghahanda sa gawain bukas sa Teachers Empowerment Program sa Kawit, Cavite. Ganon din, Panginoon, dinadalangin namin ang aming mga kapatid na wala pa ngayong gabi. Sana po ay makarating sila ng maayos dito sa aming banal na sambahan. Ang lahat ng ito ay aming dinadalangin ng may pagpapasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay. So, siguro bago tayo mag-umpisa, balik-aralin natin ano ba yung ating lesson last Friday. Ang tagal na. Meron bang nakakaalala ng ating lesson nung nakaraan? Nako, wala na. Yan. Yung, sino pong nakakaalala nung nakaraan? Kasi bago Friday, meron pa tayong prayer meeting. Tapos ulit tayo magba-Bible study, no? Kaya ko naman po ito nabanggit din kasi po sa September, tayo po ay may plano na pag-iisahin na natin ang ating prayer meeting at Bible study. Okay? Pagpasok po ng buwan ng Setyembre, na pagkaisahan po ng konsilyo, at ito po i-a-announce din natin sa linggo para sa ating mga miyembro ng pagbabago ng ating schedule. Wala naman talagang pag-iisahin lang natin. No? Ang prayer meeting at Bible study ay pag-iisahin natin sa Wednesday na lang po. Instead na Friday ang Bible study. Sa ano pa yan? Sa September pa po. Pero sa fairness, meron pa tayong Bible study, ha? Last Bible study yun. Okay, pag pumasok na po ang buwan ng Setyembre, doon na po mag-uumpisa yung merge, no? Na pag-iisahin na natin ang prayer meeting at Bible study. At ito po yung inaprubahan naman ng ating konsilyo at ng ating pastor at ng ipapaalam na lang po natin sa ating mga miyembro. Okay? Dagdag na kabalitaan din po sa linggo ay ang ating Pastora Grace Megan ang ating guest speaker, no? Palit sila ni Pastor next Sunday, itong Sunday na ito na dadating. Exchange pulpit ang tawag po doon. So lahat ng mga pastor magpapalit-palit. Yan. Hindi lang po tayo. Lahat po sa UCCP magpapalit-palit ng mga pastor muna. Pero sa linggo lang yun. Dahil sa Sunday ay ano nga ang celebrate natin sa pag-Sunday? Mission Month. Tama ba ako? Hindi ba ako nagkakamali, mga kapatid? Oo, Mission Month po ito. Kaya may exchange pulpit po ang mga manggagawa natin. Okay? So, ano po muna ang ating ipagpapasalamat sa Panginoon? Siguro ang ating birthday girl ang uunahin natin. Kaka-birthday niya lang kahapon eh. At salamat sa masarap na handa, Sister Ana, ha? Eto, sige. Ano po ang gusto natin ipagpasalamat? Unang-una po sa Panginoon, pagpasalamat po ako dahil yung birthday ko na
pinagandaan ko talaga yun na 50 years old. 50 na po. Yan lang. At saka yan. Salamat po sa mga nagbigay at tumulong na regalo at sa paghahanda. At saka sa mga anak ko rin po, pangalan ko, may surprise. Alam ko. Tapos, Wala pa naman sa edad ni Sister Ana na siya. 50 na. Kaya, Bata-bata ka. at saka yung bahay din po, Parang 35 lang eh. Wow. Saka inaano po yung nagawa na rin po yung inaasang po lababo. Kasi yun po talaga, ang hirap po pag wala lababo. Walang tubig. Oo, Tayo-tayo lang po yung pagpapagawa ng bahay. yes, thank you Lord. Thank you po sa talagang unang-una talaga sa Panginoon. Nandiyan po siya namin. At saka lagi po niya akong gabayan sa paghihilot, pag-umusals ko. Lagi niyang bigyan ako ng lakas. Tama. At yung mga hinihilot ko, bumalik. Sana naman. Thank you po. Salamat. Mas Kuya Joey ang magpahilot pa kaya. O Kuya Tomas. Ako naman, una ang kalusutan ko, salamat sa Lord. Dahil pinagpinayaan eh. Talagang lagi niya ako pinagpinaya. Saka salamat din sa mga blessing din na aming nagagawa ngayon dahil marami kang order sa linggo. Oo, sabi mo nga. Oo. Hanggang ngayon ko may order pa. Yung kanina, dito tapos na basic ko dito. Mga may tindahan na ito. Venus na kanin. Hindi, mami yan. Kaya, yun, magpasalamat ko kayo dahil binigyan kami talaga ng order, no? Salamat tayo rin sa kanya. Sa linggo, Josie ka bilaw gawin natin, Josie. Yung natin. Yung gusto ko kami talaga yan na talaga ng ganyan. Kaibigan ng ako eh. Kaibigan ng ako na laki. Bagong ikasal yung pag-uwi niya. October tayo. Bagong kasal lang yun. Tapos yung wish sila gawin. Yung sa amin ngayon sila. Yung nangyayari sa amin. Sinabi. Kaya hindi na siya pagkala sa amin. Kuya Peter, yung cellphone mo, pwede ba natin i-open for video call? Para, kasi yung aking cellphone, mahina ang audio nito. Sa group chat natin po, bubuksan natin yung video call para si Pastor makaka-join. Oo. Sino pa may cellphone? Na pahiram mga anak. Okay na po yung Peter. Para maka-join si Pastor. Sister Ana, ayan. Pwede po bang i-open natin yung video call para maka-join yung mga wala ngayon? Si Pastor. Ayan. Okay. Pindutin natin. Okay. Naka-internet ka ba? Oo. Nakakonect ka dito sa church? Bakit ayaw? Bakit ayaw? Exceeds. Group size for calls. Masyado po tayo madami. Hindi kaya. Oo. Masyado. Baka hindi kaya ng cellphone mo. Oo. Try natin sa cellphone ko. Kasi ang hina ng audio nito eh. Oo. Kaya try natin ha. O mamaya pag malugat ito. Ayan. Ayaw na sa cellphone mo. Yung puno na agad sa'yo. Oo. Sa akin pwede. Ang problema lang ng cellphone ko, mahina. Oo. Tignan natin. Sige, Brother
Kuya Peter, ano mo nila habang sino-set up natin ito. O, pwede pa sa'yo, Kuya Peter? Oo. Tingnan natin kung kaya, ha? Ate Sophie, kayo naman po. Habang sineset up natin yung ito mo na pala kuya Pedro. Hello. Ako ay nagpapasalamat sa awa ng Panginoon at ligtas kami palagi at nakakaraw sa pang-araw-araw. Panginoon, salamat po sa lahat ng bagay na ginagawa niyo sa araw-araw. Yun lang po at sana sa mga darating pang araw ay sana magkaroon ng ng konti pag-uusap ng mga kapatid ko. Salamat po. Ate Sophie, ikaw naman. Internet ka na po. Nagpapasalamat ako sa Panginoon. Sa totoo lang, lagi din ko sinasabi tatlong bagay. No? Pag-iingat. Pangalawa, wala kang sakit na matindi. Pangatlo, yung pagbibigay ng Lord ng laman sa bulsa ko. No? Kasi sa totoo, wala na. Ano ngayon ko wala pang laman? Ano ngayon? Sana lagyan natin naman. Ano ngayon ba wala? Na natutuwa lang ako sa Panginoon kasi yung mga simple na hinihingi mo, maliit na bagay, pag pinagkakaloob, talagang happy ka, di ba? Yung isa yun, ang ko, pag-iingat sa mga anak ko. Yung cellphone mo ba naka-internet pwede? Sige, sige po. Ngayon, ang hinihiling ko, sana madagdagan yung bigay Okay na, kuya. para sa bulsa ko, no? Eh, sa isang linggo, mukhang tinatawag na naman ako ni Biko, eh. Ako talaga naman pulot. Nung isang araw, nasa amin sa buting si Biko, at saka si Romulo. Oo. Nakakainis naman, hindi ako ginising ng... Kaso mo, hindi ako ginising ng sipag ko, hindi ko tuloy nakamayan. Hindi ba, libot na lang ako sa munisipyo, akamayan ko na doon si Biko. Talaga. Pero Lord, talagang wala akong mas-say lahat ng ginagawa mo para sa aming lahat. Hindi lang sa akin personally, kundi lahat po kami miyembro na lagi nandito sa iyong bahay-sambahan. Iba talaga ang pag-iingat ng Lord. Nakala mo, pinapabaya ka, pero sa totoo lang, nandiyan siya palagi sa tabi natin. Kaya nga Lord, nahihiya ako sa iyo eh. Di ba? Sabi nga, ano daw kasalanan na nagagawa ko araw-araw? Iniisip ko, wala naman ko alam yung sakit ng kasalanan ginagawa ko araw-araw. Isang bagay lang ang alam ko, kasalanan ko. Alam mo ka ano? Pag nakakalit ako, nagmumura. Yan lang! Pero maliban dyan, wala na akong ibang ano, no? Kaya sabi ko lang, nahiya ako sa'yo, pero talagang bilib ako, wala akong... Yun lang yung unong kasalanan kong alam ko. Kaya naman, buti ang Lord, hindi nagsasawang natawarin ako eh. Pero wala akong masay. At saka ang habol ko lang, ang ating simbahan, hindi na pinapabayaan ako. Palaging nandito rin ang Lord sa ating sa ating samahan,
aking sambahan. Salamat po, Lord. Okay, salamat po. Si Elder Becca. Ano po ang inyong pagpapasalamat? Gusto i-share? Gabi po, tayo muli ay nakapunta ulit sa bahay-sambahan ng Panginoon. Salamat po sa kanyang pagpapala sa araw-araw at sa pag-iingat niya sa araw-araw sa ating buhay. Ang aking ipagpapasalamat, tayo ay nahinga pa dahil hindi naman natin alam yung araw kung kailan tayo pauuwi ng Panginoon. Pero habang andito tayo sa kanyang sa lupa ay gumawa tayo ng kabutihan. Hindi lang sa ating pamilya, kundi sa ating mga kapwa-tao na nakakasalamuhan natin. Salamat din po sa pag-iingat niya kay Micah na ngayon ay 6 months na rin, magsi 7 months na rin. Ingatan po siya lagi ng Panginoon at ang kanyang asawa. Salamat po. Okay, salamat. Kamusta po kami? Elder Joey. Ako nagpapasalamat ako sa Panginoon tulad ng dati yung buhay. Pag-igising ka sa umaga, makikita mo na talagang binibigyan ka lagi ng Panginoon ng dagdag na buhay para hindi mo na ipakita sa iyong kapwa at sa kanya, no? Kung paano siya dapat, kung paano mo ibalik sa kanya ang buong pasasalamat at pagkilala sa kanyang paghahari at sa kanyang katapatan sa atin. At sa ating kapwa, siyempre lagi natin sinasabi na ito ang magiging isang patunayan na tayo ay hindi nagpapabaya sa salita ng Diyos. Pamag ito ng pagpapakita ng ating tulong. At kung ano naman pwede natin may tulong, awa at hambag na pwede natin bigay sa ating kapwa, ibibigay natin para sa Panginoon. Nagpapasalamat ako dahil itong binigyan ako ng anak ko ng ano, no? Actually, health ano ito eh. Yung pulse beat, yung heartbeat, tawag dito, yung pati yung paglalakad, tignan ng paglalakad, makakaya nitong sukatin. Oo. Sabi ko, wala ng tremor ng yan. Hindi ako kaya sa tremor. Kaya sasabihin na daw si gumawa, sa China pa yung gumawa. Anyway, ito makapunto sa akin para at least ma-monitor. Siya din, para maalam niya kung ano yung sana ko mas mas tawag dito pag nalalagay sa alanganan yung puso ko, yung pulse beat, at yung dalas ng yung pagpahinga. No, sa ganun, lahat ng related sa kalusugan ay nandito, kaya at least na makakatulong ko sa pag-monitor. So maraming salamat sa Panginoon dahil hindi na kami pinakabayan at lahat ng makakaya namin gawin para patuloy kami mabuhay at makapagtindog sa Kanya ay hindi kami pinapabayaan ng Panginoon. Maraming salamat po. Salamat po. Ako din ay salamat sa Panginoon dahil ang bilis ng araw. Nakating naman itong Friday. Hindi naman palaya. Pwede pag malapit na naman ng December. At ako'y ito pasalamat dahil sa mga nagdaang panahon, buwang taon at dekada ay kaya nakaranas ako yung mga kahirapan mo ay hindi ako pinababayaan ng Panginoon hanggang ngayon. Kaya ako'y nagkukulang sa Kanya. Ay parati nandiyan sa akin. Lagi niya akong kinakatok sa aking puso. Huwag akong lumayo sa Kanya. So, ginagawa ko lang. Nalangin, humingi ng tawad sa mga pagkakamali, sa kukulang sa Kanya. Pasasalamat sa mga walang hanggang biyaya sa akin. Muna sa aking kalusugan, kahit may mga iba't ibang suliranin ako sa kalusugan. Hindi ko na kailangan nagtitik ng mga gamot, mga maaari. Tumigil na lang ng katawan ko. Kahit
lubos na ipasarap sa Panginoon dahil iniisip ko pag matulog ako, parang hindi na ako babangon pa. Pero salamat ako dahil kahit pa ba, gumigising ko rin ako sa umaga, kanilong maling araw. At kinagabayan na ako lagi sa mga pumunta at nakakauwi akong ligtas araw at gabi. 24/7 ang naramdaman ko ng lagi nandyan. Basta lagi akong nanalangin sa kanya. Ang lagi ko sa labas sa gabi nito. Ngayon sa araw. Okay. Ako naman po, pinagpapasalamat ko. Kaninang umaga naman galing kami sa Makati Med, kinuhanan ako ng dugo. Kaya hindi ko pa alam kung anong sabi, ipapadala na daw yung resulta. Hanggang ngayon wala pa naman. Pero sana naman, no? Kasi yun na yung last test ko. Ang dami ko nang pinagdaanan test. Nag-MRI na ako. Tapos kinuha na ako. So, sari-sari. Last na yung kanina na hinihintay po namin ng resulta. Pag yung may resulta na, babalik na naman ako sa doktor para malaman ko ano ba talaga yung sakit ko. Kasi lahat tinignan yung utak ko. Bakit yung aking memory ay mahina na? Diba? Napansin niyo ba? Naging makakalimutin na ako eh. Kaya awa ng Diyos, salamat po. Natapos na yung lahat ng test, laboratory test ko. Ito na yung pinakahuli kaninang umaga sa Makati Med, yung kinuhanan ako ng dugo. Pero hanggang ngayon wala pang tinitingnan-tingnan ko yung email kung meron ng resulta. Eh wala pa. Panalangin po natin na dala lang ito ng pagtanda. Ay ako makakalimutin na. No? Nawala naman po sanang yung pang malalang sakit, yun na lang ang aking dinadalangin sa Diyos na kasi so far yung mga testing po naman wala namang problema. Hindi ko talaga alam bakit ganun. Anyway, yun po. So, panalangin po natin yun sa Diyos na isasama natin mamaya. Si Kuya Rico. Hello Kuya Rico, magandang gabi. Meron po ba kayong gusto ipagpasalamat o i-share po sa gabi ito? Sa akin naman, nagpapasalamat ako sa protection sa aming mga bata, sa aming mag-arawa na hindi kami bibigyan ng problema. May problema man pero nasusolve din ng Panginoon ang aming problema. Kumakain kami sa isang visit at araw. Yun ang padalangin ko, sana tuloy-tuloy ang sa amin ng Panginoon na protection. Yan po lang ang salamat ko. Okay, salamat po. Katuwa naman si Kuya Rico. Palagi din natin nakakasama, Thank you very much. Sana si ate, ano pangalan ng asawa mo? Si Gina, kasama din natin, Pagod na. Oo, pagod na ng mga gulay, pagtitinda, Oo. Pero natutuwa naman ako kasi pag Sunday, nandiyan naman si Ate Gina. Thank you po. So, siguro salamat po sa ating mga pasasalamat at ngayon po tayo ay mag-aaral na ng banal na salita ng Diyos mula sa ating kapatid na Brother Peter. Sige po, take it away, Brother Peter. Okay, maraming salamat. Ito pasalamat ulit sa Panginoon at binigyan din ng opportunity upang mag-list sa ating Bible study ngayon. Ang ating pag-aralan ngayon ay yung napili ko sa mga taga Pulusan. Kolosas. Opo. Ibigin po. May. Kolosas. Sige. Kolosas. Bago tayo mag-umpisa, manalayan sa sagot tayo. As we prepare us to speak,
so that people can hear your job and go to your love. Amen. So bago ating basahin yung buwan natin, may nais ko lang may tanong sa atin. At nabanggit din ito ni Pastor Joshua. Last year yata, o itong nakaraang buwan, about sa yung pag naligtas ka na, na walang hanggan. Sa English ay, once saved, always saved. Ano sa inyo yung naniniwala doon? Yung once saved, always saved. Ano sa inyo ang naniniwala sa ganun? Pinag-awakan mga ibang religion, mga kapatid natin sa mga Juan Baptist, yun, yung hinawakan na eh. Sino sa inyo ang naniniwala doon? Once saved, always saved. Once saved, always saved. Yung naligtas ka na doon, naligtas ka na kahit gumawa ka ng anong kasalanan. Sino sa inyo naniniwala doon? Wala. Ako hindi ako naniniwala. Bakit po? Bakit? Sabi lang. Okay, mamaya. Ipos Okay. na sa daw po hindi na Oh, yun na. Yes or no? Okay. Sige, ang sa akin lang, pag hindi ako naniniwala, kasi may pamantayan ng ating Panginoon para kang maligtas. Nung pumunta siya rito, sige, parang sabi niya, tanggapin lang natin si Kristo, yung ating tagapagligtas. Pero may ano nga doon ng Panginoon kailangan may pananampalataya ka at tuloy-tuloy yung pananampalataya mo. At hindi yan dahil sa simpleng pagtanggap. Kasi katulad ng bawa, katulad sa atin, maraming tumanggap. Madali naman tumanggap pero paano mananatili pananampalataya mo? Paano mo gagawin ng lahat ng paraan para manatili pananampalataya mo sa gitna ng kawalan, sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng mga tukso ng lipunan, no? Paano ka, yung kaya kasi nasabi na pang steadfast, huwag tayo tumigil. At yung ating simbahan, ito ang isang pagkapatunay na tayo ay nagsasama-sama para tumatag tayo. Kasi kung nag-i-certain natin po si Kristo bukas nasa ano ka na agad, naghahanap ka na ng iba, hindi pagtanggap yun. Ang kailangan natin yung pananampalataya at paggawa. Kasi sabi nga ng Panginoon, kung sabi nga ng iba, di ba? Ligtas na kami dahil hindi mo kami gumagawa ng masama sa kapwa. So, anin pa namin yan, hindi mo kami gumagawa. Pero yung ang punto dyan, paano natin paninindigan ang ating pananampalataya sa Panginoon hanggang sa huli, hanggang sa wakas. At hindi lang sa simpleng sa salita, kailangan sa gawa. Ngayon ang problema sa mga ibang kasama o kapatid natin na tumanggap, pero hindi talaga, kumbaga hard-hearted rin. At makikita naman niya sa gawa. Kaya posibleng, hindi ko rin alam kung tama yung ganung pagtingin ko, pero ayon sa mga batay sa mga napag-aralan natin noong una, may ganun pa kung inclination niya na posibleng hindi pwedeng pagpatayin yung once saved ay always saved. Tapos may mga sinasabi pa nga dyan na kasalanan sa Espiritu Santo, di ba? Hindi ko lang alam kung ano yung mga yun pero parang mas malalim pa yun, mas lahat ng kasalanan pwede mapatawad, pero yung kasalanan sa Espiritu Santo. Sabi ko kaya yun. Hindi ko nga naitanong kay Pastor yung mga yun O kung may nakakalam sa atin, hindi okay makakatulong. Yeah, sige. Subukan nating pag-play-pulayan kung anong sagutan talaga sa one save or receive. At maganda itong talakayan natin ngayon dahil hindi tinuloy ni Pastor, no? Nakalimutan niya ata. Diba, binigyan natin na assignment natin, alam, hindi na binalikan. So, maganda ito magkataon na bigyan ng magkataon ng mga ating pagkulay-kulayan. So, ating basahin sa
Colosas 1 verse 13. Pakibasa mo, Brother Tom, para malakas. Mga taga-Colosas, verse 1, mula kay Pablo Apostol Christus, ayon sa kalooban ng Diyos at mula rin sa kapatid natin si Timothy, para sa mga taga-Colosas na hinihiliran ng Diyos at mga tapat na kapatid kay Kristo. Teka, suliya tayo, Kuya Tomas. 13 po. 1:13. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman. Yun po. 1:13. Sige po, pakibasa. Iniligtas niya tayo. 1:13. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa karyan ng kanyang minamahal na anak sa pamamag Yun. Yun sabi doon, iniligtas. Yun ay, sabi ni Pablo, iniligtas yung mga taga-Colosas noon. Kasi ano yan yung iniligtas na yan, nakaraan na yun. So, nagsasabi doon ay iniligtas niya tayo sa kapangyarihan at sa kadiliman at inilipat tayo sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Yun. Noon, iniligtas sila nung una. Iniligtas sila yung mga taga-Colosas ay hindi ibig sabihin na uluan na ligtas sila forever. Hindi. Balik tayo sa ano din, mababasa natin sa Colosas chapter 2 verse 18. At sabi doon, verse 18, ayun, basahin mo na. So, huwag kayong magpatangay sa mga nagpapakita ng maling pagkakumbaba at sumasamba sa mga anghel. Ipinagmamalaki nilang sila ay nakakahigit sa inyo dahil sa kanilang mga pangitain. Ngunit ang totoo, nagyayabang lamang sila dala ng kanilang isipang makalaman. Yun, kaya sa atin, hindi tayo pwedeng, tayo mga Kristiyano, hindi tayo dapat sumamba sa mga anghel dahil bawal sa ating mga Kristiyano na sambahin ang mga anghel dahil kaparehas natin sila na alipin ng Panginoon. At mababasa din sa Revelation 22, sa Revelation, sa hayag, sa hayag 22, hayag, Verse 17. hindi, verse hayag 22 verse 8 to 9. 22:8-9. Opo, ito yung 22:8 to 9. Babasahin ko na. Sa verse 8,
buwan ang nakarinig at nakakita sa lahat ng ito. Matapos kong marinig at makita ang lahat, ako'y nagpatira pa sa paanan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga ito upang siya'y sambahin. Ngunit sinabi niya, huwag mong gawin yan. Ako, may aliping tulad mo, tulad din ng iyong mga kapatid na propita, ng lahat ng sumusunod sa salita ng aklat na ito. Ang Diyos ang sambahin mo. Liwanag doon na bawal ka rin ng Kristiyano sambahin mga anghel o mga ibang tao, hindi ang Diyos lamang. Dahil pag sinamba mo ang anghel, may mawala yung kaligtasan natin. Halimbawa, di ba tinanggap mo si Jesus noon? Tapos sumamba ka sa isang anghel o kaya tao, ay may mawawalat yung kaligtasan mo noon. Imbis na ikaw ay naligtas na, ngunit napahama ka pa dahil sa pagsamba mo sa isang anghel. Kaya tulad ng iba yan ay ginagawa nila ng Diyos ang kanilang pastor. Alam natin yan kung sino yun. Kaya sa atin, bawal sa atin sumamba sa mga anghel. Pero ngayon, buti nga wala nang bumababa ang anghel dahil wala nang bumaba si Jesus Christ. Siya na ang ginawang sangkapan ng ating Panginoong Ama. Kaya wala na mga anghel na bumababa. Siguro pag may bumababa, hanggang ngayon, yan ang sinasamba. Ginagawang Diyos ng mga ibang tao. Kaya dapat tayo, kung tinanggap natin ang Panginoon, kahit sa noon, ay tinanggap natin, kahit anong mangyari sa atin, ay hindi tayo magbabago kasi pag, halimbawa, tinanggap mo ng buhay ni Kristo, dahil ikaw ay problema sa iyong buhay, ay ikaw naman ay unti-unti nagbago at nakakalimutan mo ang Panginoon. Kahit na sa mga gawain, ayaw mo nang pumunta. Dahil sa mga ganyan, mga negative na dumating sa iyong buhay, maaaring mawala na ang Kristo sa buhay mo. Ay ikaw rin ay itatakwil ng Panginoon. Pag gano'n ng pananampalataya, hindi ka tuloy-tuloy. Sabi sa Biblia, sa lahat ng panahon ay lahat tayo manatili kay Kristo. Dahil sa hirap at ginawa, ay ano man ang pagsubok sa atin, ay huwag tayo magbabago para hindi tayo itatakwil ng ating Panginoon. Kahit sabi mo, naligtas na ako eh. Pwede akong hinay-hinay muna o magpay-pay. Hindi pwede yun. Lalo sa mga OFW, ako nangyari sa akin yun eh. Kasi nung nasa Pilipinas ba ako, active ako sa mga gawain ng simbahan. Isa akong active sa CYF noon. Anong naibang bansa ako sa Dali, medyo patagal lang hindi ako nagkasimba. Parang may kulang sa buhay ko. Hindi ako mapakali. Kaya hinanap yung kung may pwedeng palambakan doon sa South Korea. May kaibigan kami sa Seoul. Ay sa Busan kami. Malayo yung Seoul sa Busan. Layo. Sakay ka ng aeroplano. Isang lokasyon. Tapos yung bullet train, 3 oras lang. Kasama may kamahal kasi yung aeroplano, kaya kami, bullet train na lang. So, napin 3 oras ng biyahe. Pagdating namin sa Seoul, sa Uido, sa Pulgaspe, ang ganda doon, ang laki ng simbahan. Anong pagpasok mo?
Nakakatuwa kasi yung mga asher nila, yung babait nila. Kaya sa naabutan ka ng bulaklak, saka ang ganda-ganda ng binibigay sa iyo ng regalo na Bible. May cover pa. Kaya nakakatuwa. Pagkatapos yun, Yuido, pumunta naman kami sa Agapi. Mga Pilipino din ang ano doon, siyor, yung mga pastor nila, taga Laguna. Yun, ang babae ka. Binigyan na naman ng bulaklak, Biblia. O yung isang araw, tatlong gawain yung napuntahan namin, nakatatlong Biblia. Tatlong tawa ako. At ibang tawa ako, ibang tawa ako kasi kahit galing kami ng malayo, kahit medyo pagod sa biyahe, nawala yung nakapagod namin, o kahit medyo hindi yung tulog namin, kaya mahal talaga yung may Diyos ka na pinagsasandalan at pinaghingian ng tulong sa mga oras, lagi nandyan. Kaya bilang tayo mga Kristiyano, huwag tayong mamig sa Panginoon kahit anong mangyari sa atin, mga challenge sa atin, kaya tayo manatili kay Kristo. Dahil pag nagbago tayo, sabihin mo, malakas pa naman ako sa bata ko. Wala yun si bata matanda, kinukuha ng Panginoon niya. Wala na lang, kahit mayaman o mahirap, ay kinukuha ng Panginoon yan. Hindi sila makaligtas sa kamantayan. Kahit magiging sino sila, kaya dapat tayo mga Kristyano, manatili tayo sa Kanya, hindi tayo babago, para hindi ba ulit yung kaligtasan na binigay sa atin ng Panginoon. Kaya tulad ni kaya sabi sa Second John verse pag-ibasa natin, Second John chapter 1 verse 8. Second John verse 1 verse 8. Pag-ibasa mo. Verse 1. Or 1 verse 8. Ano sino ang basa? Pag-ibasa. Upang mawalang saysay ang aming pinagpaguran. Sa halip ay ubusan mo makangkat ang gantimpala. 2 John verse Chapter 1 verse 8. Yun. chapter 1 verse 8. Kaya sinabi doon na ingatan natin kung ano yung maaaral natin napag-aaralan natin dito, pag-iingatan natin. Ano ba yung mga pinangaral sa akin mga pastor natin sa pagtanggap sa Panginoon Kristo. Bilang Kristiyano tayo sunod, tayong pabago-bago. Pag-iingatan natin yung mga aral, mga katwiran ng Panginoon sa atin. Kasi pag hindi natin pag-iingatan yan, iba ang mapupunta natin, mawawala sa atin yung kaligtasan natin kahit sabihin mo, kaya po na si Kristo. Ay pwede na akong gumawa ng kahit anong gusto kong lakad. Hindi mali yun. Kaya sabi tayo mag-iingat sa mga gawa natin. Kaya hindi may wala yung ating kaligtasan na binigay ng Panginoon sa atin. At ating siya si yung mga at si King Solomon nga tinakwil ng Panginoon yun. Ay siya ang hari na pinakamagaling na hari ay siguro lumabang siya kasi siya ay marunong na hari. Kaya pinaalala ng Panginoon, pinadala siya ng anghel upang i-reprimand siya na manatili sa Panginoon. Kaya pag
Pagkibasa natin sa First Chronica 28 verse 9. Unang Kronika, Opo. Chapter 28 verse 9. First Kronika, First Chronica chapter 28 verse 9. Kronika, Chronica chapter 28. Chapter 28 verse 9. 28 Verse 9. First Chronica verse 28 verse 9. 28 verse 9. Bagi bata siya. First Chronica, Kabanata 28, talata 9. At ikaw naman, Solomon, anak ko, ilalangin mo ang Diyos na iyong Ama at paglingkuran mo siya ng buong puso at pag-iisip, sapagkat sinisiyasat ni Yahweh ang ating damdamin at naunawaan ang ating binabalak at iniisip. Kung lalapit ka sa Kanya, tatanggapin ka niya. Ngunit kung tatalikuran mo siya, itatakwil ka niya magpakailanman. Yun, liwanag. Si King Solomon, ay siyang binigyan ng Panginoon ng isang katalinawan, hindi maghinaya ang Panginoon na itatakwil siya pag hindi siya sumamba sa kanya. Ganun din tayo, kahit may sino tayo, ay sa isip pa lang natin, alam ng Panginoon iwas natin mag-isip ng hindi maganda sa Panginoon, kasi alam ng Panginoon yan. Tayo'y kakakwil na once na tayo'y mali yung pananampalataya natin sa Kanya at hindi tayo sumusunod sa Kanyang mga utos. Mababasa rin natin sa 2 Corinthians chapter 13 verse 5. 2 Corinthians 13 verse 5. Ako, 2 Corinthians. Pangalawang Korinto Chapter 13 verse 5. 13 verse 5. Over there. Pakibasa na. Nakita niya na. Okay. Subukin niyo ang inyong mga sarili kung kayo'y namumuhay ayon sa pananampalataya. Suriin niyo ang inyong sarili, hindi ba niyo nalalamang nasa inyong si Kristo Jesus? Maliban na lang kung kayo'y mga bigo sa pagsubok. Yun. Chapter 13 verse 5. Kaya, isabi natin ng sarili natin kung nasa tamang pananampalataya tayo o sa tamang gawain natin. Pagkat alam ng Panginoon ang ating ginagawa. Para hindi tayo mapabilang sa ma-disregard yung gantimpala sa ating naligtasan. At yun din si mga halimbawa yung sa mga nakakulong ba yung mga mababa ito, nagpakahaba sila yung nabibigyan ng paul, nabibigyan sila ng paul. Pero sila, may libre sila, may optive silang pumuntahan. Patuloy silang magpapabait ay patuloy na may gagawa ng parusang nila at hanggang sa mabigyan sila ng pardon. Ngunit pag nasaba ko sila, sumuway sila sa
palatuntunan ng sa NBP, sa Jubilee Nutrition, ay may ulit yung ginawa sa nila ng baon. So, parang din sa ating pananampalataya dito. Kaya palagaan natin yung kaligtasan natin, ay huwag tayong pasaway sa ating buhay. Hindi sa buhay natin ang mabuhay ng ating Panginoong Kristo. Para hindi tayo may baglit sa kanyang binigyan ng kaligtasan sa atin. Kaya nga si Satanas, kung nanatili lang siya sa kabutihan, ay hindi siya hindi tatakwil ng Panginoon. Ganun yung mga tao, pag pabago-bago ka, ay hindi ka manatili sa Panginoon, kaya hindi ka gumirmi sa Kanya. Minsan, magawa ka ng masama. Minsan, sumusunod ka sa Kanya. Kaya, yung kay Satanas, ba mababasa yung Kanya. Pakibasa dyan sa John 8 verse 42. John 8 verse 42. Paano si Satanas na tinakwil ng Panginoon. Verse and po? John 8, chapter 8, verse 44. 44. Apo. John 8:44. Apo. Ang dyablo ang iyong ama, at ang gusto ninyong gawin ay kung ano ang gusto niya. Sa simula pa lang ay mamamatay tao na siya. Hindi siya pumanig sa katotohanan kailanman, sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Kapag nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya ayon sa kanyang kalikasan, sapagkat siya ay sinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan. Yun. Yan si Satanas. Ayaw sumama sa kabutihan. Gusto niya sa sinungaling, mga gawaing mamatay tao. Kaya siya pinatakwil ng Panginoon. Ayun nga yung isang disciple niya. Si Judas. Yun. Si Judas, sinawag niyang disipulo. At si Judas pala ay na naggagamot, gumagawa ng milagro. Ngunit siya ay inunas niya ang Panginoon. Kaya, pag unas ka talaga, ay tatakwil ka ng Panginoon. Pag ganun tayo, dapat tayo maging unas sa Kanya. Ay sa isip pa lang, alam na ng Panginoon kung totoo tayo sa Kanya o hindi. Marami ang tinakwil ng Panginoon sa Bible. Pangalan sina Ananias, Sapphira, Alexander. Yun, mga tinakwil ng Panginoon kasi hindi sila nanatili sa Panginoon. Hindi sila ay tinanggap sa Panginoon. Kung sila ay kalaunan, sila ay nagbago, kaya tinakwil ng Panginoon sila. Kaya gano'n din tayo. Bago-bago tayo sa ating palataya, maaaring matulad tayo sa Kanya na may takwil ng Panginoon. Kahit gano'n ka-active sa simbahan, pero may time na ikaw ay nagbabago, mawawala ay yung mga pinagpaguran sa pananampalataya. So, baka may dadagdag kayo o may tatanong kayo.
subukan natin sa'yo din. Kailangan tayo po ay Kristiyano na at nakakilala na sa Panginoon. Para hindi tayo na itakwil na kagaya na ng sinasabi ni Kuya Peter. Kailangan straightforward talaga tayo. Huwag tayong lumingon na sa kumbaga nakakilala na tayo, bakit pa tayo kailangan sa ibang sekta. Kasi nakatanim na sa atin yun eh. Naitaniman na tayo ng Panginoon. Kailangan bilang Kristiyano, magtuloy-tuloy tayo hanggang sa siya ay bumalik dito para tayo ay kanyang kunin. Kasi kung hindi natin gagawin yun at tayo ay magbabackslide pa sa napag-aralan natin, parang hindi tayo natignan. Kaya bilang Kristiyano na tayo ay nabigyan na ba ng pula ng mga salita niya, kailangan manatili tayo sa Kanya hanggang sa Kanyang pagbabalik. Kailangan po. Na po yung, ano ba yung topic? One save, always save. Ayun na po, ayon sa mga binasang talata, hindi po nangangahulugan na yun yung sabi na pag ikaw ay ligtas ka na talaga. Tama nga po yun. Kung tayo ay nakarinig na ng aral, hindi na po tayo dapat Oo, at saka dapat po, sundin natin ang mga aral ng Panginoon sapagkat siya naman ang tunay na nagbibigay ng kaligtasan. Kasi ang kaligtasan talaga para sa akin din, nawawala yan eh. Kasi kung ikaw ay hindi tapat na mananampalataya, syempre ayaw na sa mga binasa. Mismong yung mga mahal niya nga kumbaga pag hindi ka naging tapat sa Kanya, nawawala talaga ang kaligtasan. Kasi ang Panginoon na nga ang dapat natin tignan, bakit tumitingin pa tayo sa iba na hindi naging, kasi ang Panginoon po, siya po ang ating modelo sa ating buhay pang araw-araw. Siya ang ating gabay. Kung tayo ay para gewang-gewang na mga mananampalataya, yun nga po, ang kaligtasan ay nawawala talaga. Kasi siyempre parang niloloko mo na yung nagligtas sa'yo Inaralan ka na nga, lahat-lahat nakarinig ka. Pagkatapos kung ano-ano pang mga kalukuhan sa buhay ang pinaggagawa mo. Di ba? Pero kung ikaw, gaya nga nung kasama niya sa krus, Panginoon, alalahanin mo ako pagdating mo dyan sa kaharian mo. Diba? Ang sabi ng Panginoon, kasi buong puso yun Kaya ang sabi ng Panginoon, ngayon din ay kasamahin kita sa paraiso. Kasi ang taong yun ay talaga nagbigay ng kanyang, isinurrender niya yung buhay niya Hindi pa rin ng mga tao na nakakilala ka na, tapos lumilihis ka pa sa landas na dapat mong maging guide sa buhay. Yan lang po. Okay, meron ka pagkakalan dyan? Yung ako naman, kasi yung dito sa atin yung masama ugali talaga natin Hindi mo pwedeng itago, no? Di ba, dito ka lang mababait sa simbahan, Ate Sophie. Pagbalik mo sa bahay mo, masungit ka na uli. O, umataway ka na uli. Hindi po ganun yun. Oo. Di dapat talaga humihingi tayo sa Panginoon ng tulong, no? Kasi nga pagka tinanggap mo ng Panginoon, ikaw ay bagong nilalang, di ba? Binabago ka na ng Panginoon. Siyempre, hindi mo naman agad mababago yun, agad. Lalo na kung nakagawian mo. Ang pagbabago hindi naman overnight. Ay, na ako. At saka hindi ikaw magsasabi na gano'n. Makikita ng tao sa'yo. Dati masungit ka. Ngayon, mabait ka na. Dati nun, mainipin ka. Ngayon, matiisin ka na. Hindi ikaw magsasabi nun. Ang kapwa mo, Ate Sophie, ang sungit mo dati. Mataray ka. Ngayon, mabait ka na. Hindi ikaw ang magsasabi nun. Ang ibang tao.
ang mag-e-evaluate sa'yo. Hindi mo pwede, ayoko, mabait na ako ngayon ha, mga kapatid ha, mabait na ako ngayon. Hindi ganun yun. Ang magsasabi nun, yung kapwa natin. Nagbago ka na ba talaga ng ugali? O masama pa rin ang ugali mo? Aba, ay ibang usapin yun. Di ba? Sino niloloko mo? Kami ba? Ang Diyos ang niloloko mo. Kaya yun ang, ganun na kasimple lagi ang sinasabi. Sino niloloko mo? Kami ba? Hindi po. Ang nakakakita ng totoo sa atin, ang Diyos. Kaya yung sinasabi, pagdating ng panahon, tayo ay huhukuman, huhusgahan. Oh. Diba? Na akala mo, kung may grade lang nga tayo, grenade na lang. Oh, attitude, 75. Diyos ko po. Honesty, 74. Bagsak ka. Kung may grade, di ba sa school, ginigrade ng mga bata. Tayo, mga elementary, high school, at Sophie, may grade. Good moral and character. Education, di ba? Di ba? Oh. Ano tawag at yung Flory, GMRC pa ngayon ba ganun pa rin? Ganun pa rin po ba ngayon? GMRC pa rin ang ano? Hanggang ngayon, hindi pa rin ang GMRC. Oo. In other words, sabi ko nga, hindi natin maiitago ang ating totoong sarili. Pwede kong itago sa inyo, mga kapatid, ang ugali ko. Pero sa Diyos, hindi natin maiitago. Yun. Yun lang yun. Oo. So, meron pa po bang iba na gusto mag-share? Elder Joey. Siguro kailangan tingnan din natin yung sarili natin. Kasi kung minsan, kahit sinasabi natin ayaw natin, o hindi natin gagawin, nagagawa pa rin natin. Bakit? Kasi si Satanas, hindi tumitigil yan. Kahit alam niya na tinagot mo na ang ating Panginoon sa Kristo, handa ka na magbago, pag-uwi ng iyong buhay. Kaya nga, sinasabi natin bakit yung mga Kristiyano, sila yung mas nakakakuha ng mas matitinding mga pagsubok sa buhay. Kasi yung mga pagsubok, yan yung paraan ng diablo para tayo ay hindi sumunod sa yapak ng ating Panginoon sa Kristo at ang sundin natin ay kung ano yung kasamahan na gusto niyang gawin natin. Kaya maraming krimen na nangyayari. No? Kasi mga krimen, hindi lang yung mga nagnanakaw ang kriminal. Hindi lang silang krimen, kundi mismo nasa pamunuan. Yung mga nasa gobyerno mismo, actually sila yung dahilan kung bakit nagiging krimen ng tao. Kasi kahit ng panahon ni Kristo, di ba? Inaano niya, talagang nilalabanan niya at pinakita niya sa mga tao na kung wala tayong pananampalataya sa Panginoon, hindi natin matatalo yan. Hindi natin magigibayan. Kaya pinakita ng ating Panginoon sa Kristo yung ang kapangyarihan ng tao ay walang limitasyon. At ang tanging limitasyon naman yan ay kung patuloy na yung mga tao ay nagbubulag-bulagan. Diba? At tayo, para hindi tayo mabulag, guided tayo ng salita ng Panginoon. Yun ang nagpapatibay sa atin, yung salita ng Panginoon, para yung mabuting aral ay hindi mawala sa atin. Kaya binigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon na patuloy na humingi sa Kanya ng tawad. Para patuloy hindi tayo para bigyan tayo ng sige, papatawarin kita. Ganyan, pag yan sinabi ni Kuya Piber. Malaya tayo kasi tinanggap na natin si Kristo, hihingi lang tayo ng tawad, okay na. Hindi po ganun yun kasi ibig sabihin hindi lumalalim yung pananampalataya natin. Kaya nga tayo nag-aaral ng salita ng Panginoon dahil
patuloy natin pinapalalim yung ating pananampalataya. At over the years, yung banal na salita ng Panginoon ay nananatiling buhay. Hindi yan nawawala, hindi yan nawawagit. Eh di yan na yata ang pinakalumang naisulat na kasaysayan ng nilikhaan tao mula sa mula sa paglikha nito hanggang sa ngayon. Ang tanong lang dyan, paano natin talaga ibabalik yung sa pagpapanampalat sa pagpanalumbalik sa ating Diyos ang paniniwala ng tao. Yun ang kailangan natin gawin. Kasi kung hindi, wala talaga mangyayari sa atin. Ihiro na ihiro yung kasamaan. Kasi yun nga bawa, ang daming nakapagtapos kung saan, ang daming degree, etc. Pero tingnan natin, saan ba dinadala kami ng karunungan? Kasi kung marunong talaga sila, bakit nila iniiwanan ng tao? Di ba? Dahil ba tayo ay, pag-uusapan rin natin yan, dahil di ba tayo nakatuntun ng kaisulan, tayo karapakatunlan? Hindi gano'n. Kaya makikita mo talaga na yung mga nasa gobyerno, sorry kung talagang, palala na kasi, di ba? Talaga nakikita mo sila gumagawa ng parang para lalo tayong kahirapan, kaya yung iba sa atin, nakakuluwa ng krimen, at yan ay inuunawa ng Panginoon. Kaya ngayon sinabi natin Glory kanina, di ba? Parehong magnanakaw, etc. Pero yung paniniwala ng dalawa sa kanila, magkaiba. At sino ang niligtas ng Panginoon? Yung kasi sa Bible natin, wala namang pinakitang background din. Basta sinabi lang sila magnanakaw. Pero at the last moment, nakita natin kung paano sumumbay yung isa kesa doon sa isa. So, ang Panginoon nagpapaligla ng kanyang awa at habag sa mga taong talagang tunay na gusto magbago. Hanggang sa pinakahuli, hininga. Yun ang kailangan natin gawin. Kaya sasabihin siguro ng iba pag mamamatay na lang ako, tsaka tatanggapin si Kristo. Mali yun Kasi, ayan na si Kristo, kahit 20 years old ka, 30 years old ka, nilalapit kasi ako na pero tinatanggihan mo. So, napakalungkot na sitwasyon yun na kung saan napakarami tayong pagkakataon ay hindi natin binigyan ng pagpapahalag ng salita ng Panginoon. Kaya tayo nandito para patuloy natin palalimin ang ating kaalaman at ipamahampalaganap ang salita ng Panginoon sa lahat ng tao para matiyak natin na makilala nila ang Panginoon Diyos kahit sa pinakauling sandali ng kanilang buhay. Yun. At maraming salamat sa Panginoon dahil nandito tayo at nagpapalalim sa kanyang pagkitan ng salita. Amen. Yun po. Brother Peter, may dadagdag pa po kayo. Maraming salamat sa mga dinagdag niyo. At yun nga. Para hindi tayo wala. Yun. Manatali tayo sa kain. Nating makalino sa Panginoon dahil pag tinakwil ka ng Diyos, maliban na itatakwil ka, kaparusahan ka ba? Mas mabigat ang ako sa mga tumanggap kay Kristo noong una, tapos talikuran mo siya, ay madudubli yung kasalanan mo, lalo bibigat yung kasalanan mo. Mas maigi pa yung una hindi mo tinanggap siya. Sa uli, tinanggap niya. Kaya napakapos. Sa uli, tinanggap ng Panginoon. Kaya mas maiging gano'n. Parang sa tayo, huwag natin i-aggravate yung mga kasalanan natin. Kundi i-mitigate natin. Palitin natin mga kahinaan natin. Hindi tayo teach sa Panginoon upang hindi may waglit yung kaligtasan na binigyan ng Panginoon sa atin. At hindi tayo maniwala dun sa sabihan ng mga kapatid sa iba na one seed, always seed. Hindi totoo yun. Kung mo naligtas ka na una, ligtas ka na po kayo kahit mawa ka ng masama.
Dahil sa mga nabasa sa verse sa Biblia ay may babagulit yung maligtasan kapag sinuway natin ang pautusan ng Panginoon ko. One save, always save. So, hanggang doon lang. Maraming salamat sa iyong pakinig. May natutunan kayo kahit hindi. Sa magandang lesson po ngayong gabi. Elder Flory, may sasabihin pa po kayo. Pero may mga kapatid din tayo, mga sa pananampalataya na naniniwala po sila doon. Hindi ko lang alam kung mga baptist sila. Pero meron din silang mga biblical reference sa mga ganyan dahil parang pinapatunayan nila yung one save, always save. Pero para sa akin din gaya ng sinabi ko, tama naman yung dapat ingatan mo rin sa biyaya ng Panginoon yung mga natanggap mong aral para hindi tayo maligaw at yun nga po, nawawala talaga yan ang kaligtasan. Oo. May sinasabi si Ate Sandra. Ate Sandra, ano po yun? Ate Sandra, yung microphone. Sige po. Once na tinanggap mo ang Panginoon, hindi na mawala. Oo. Save ka pa rin. Oo. Pero nga, ang ano kasi doon, kumbaga, once saved, always saved. O, papanindigan mo yun, Ate Sandra. Hindi pwede na babanjing-banjing ka kasi saved ka na. Nagets niyo yung point? Ay, ligtas na ako. So, ibig sabihin, hindi ka na naghahanda. Kasi ang pakiramdam mo, dahil sa ligtas ka na, hindi ka na magkakamali. Yun ang ano mo dun eh. Tao lang tayo, nagkakamali pa rin tayo. Yun ang hinihingi natin sa Panginoong Diyos na tulungan tayo na wag na tayo muling magkamali. Kasi paglabas mo pa lang dyan sa simbahan iba na ang dami ng tukso dyan. Ang dami ng, dito lang sa loob ng simbahan huwag na tayo lumabas. Huwag na tayo lumabas dito. Diba? Kakarinig mo lang ng sermon, sisiraan mo yung kapwa mo tama ba yun? Hindi tama. Pag-iisipan mo ng masama yung kapwa mo, nandito ka na sa loob ng simbahan. Tama ba yun? Ano ba naman? Kagaya ng cellphone. Hindi, okay na. Okay, pero okay. Payapa na yung isip ko. Kasi pinuntahan ko kasi talaga dun Pero mabait naman sila Nasa kagad nila. Sinurrender nila si Brother Lee Hindi naman. Pero ito, yung one say, Hindi ako naniniwala dun Kasi lahat ng tao may pinagdadaanan niya, nagkakaroon tayo ng sakit. Nakakasakit tayo lahat, wala namang perfecto Lahat tayo ng tao nakakasakit Minsan niligtas ka ng Panginoon, ay kumpiyansa ka na sa sarili mo. Walang palakasan sa Diyos. Walang palakasan sa Diyos. Pag, magkasakit ka ulit, maliligtas ka. Hindi. Kasi, yung mga ganun hindi ka na maliligtas ulit kasi alam mo bakit? Napupulang ka na sa Kanya Hindi na totoong pananampalataya napupulang ka na sa Kanya. Kasi, kumpiyansa ka ng sarili mo, nailigtas ka paano sa susunod na buhay? Kaya, nagbabago nga ng tao pero ang Diyos hindi nagbabago sa tao. Very good. Salamat po. Brother Joe. Yun nga, sinasabi natin kailangan maging matatag tayo. Kasi, sabi nga natin kanina, hindi tumitigil at lahat ng pagkakataon ginagawa niya para tayo ay makaksid sa Panginoon. Kaya mapapansin natin yan may yung tukso nandiyan lagi.
Pero mapapansin nyo naman, bakit parang nakukonsensya kayo? Di ba? Bago at pagkatapos mangyari yung alam mong kasalanan, parang may conscience ka, may guilty feeling ka. Kasi yung kaya kasi kasabihan tayo nasa huling pagsisisi. Kasi bago mong gawin yan, pinapaunawa na sa iyo ng Panginoong Kristo kung ano magiging resulta niya. Pero hindi mo tinanggap at ang tinanggap mo pa rin ay yung binubulong sa iyo ng demonyo at pinaginawa mo. After mong gawin yun, doon mo na may nakita na tama yung binubulong sa akin ng ating Panginoon sa Kristo. Pero hindi yun ang ginawa ko. Yung konsensya, no? Kaya, hindi ba namamatay na dahil kinukonsensya siya eh. Buhay pa siya eh. Ayaw mo pa, di ba, minsan, kahit sa pelikula, no? Sabihin, ayaw kong patulugin ng konsensya ko. Yun yung Panginoon na nagkasalita sa iyo, mong gawin niya, ito ang gawin mo. Hindi mo nakikita kung ano nangyayari sa iyo. Ako nakita ko na. At totoo lang, hindi ko lang siya nakita. Ginawa ko, deklaro na ako para sa iyo. Pero dahil patuloy ka lumalabot sa salita ko, sa gusto kong mangyari sa iyo, naliligaw ka naman, gagawa naman ako panibagong plano. Alam mo yun? Kaya may ano tayo sa Biblia. Tingnan nyo, I am now looking, lagi siya gumagawa ng panibagong daan para sa atin. No? Bakit? Kasi matagal na tayo nakulong dun sa kaisipan ng demonyo. Lagi kitang binibigyan ng pagkakataon para makita mo yung na mali yung dinaanan mo at may pagkakataon pa magbago. At yun yung konsensya natin. No? Tingin ko yun yung konsensya na pinagkaroon sa atin ng Panginoon para hindi na natin gawin yung mga mali. At ang gawin natin lagi ay sundin natin kung yung tama. At yun din yung pinapano natin sa mga anak natin, sa mga susunod na sa akin kahit, pinagdaanan ko na yan, gano'n. Bakit mo nakikita gano'n? Kasi kinonsensya ka. Kinonsensya ka at ayaw yung kamalian mo ay magawa pa ng mga anak mo. Bakit nasabing mali? Kasi kinokonsensya ka eh. Diba? Sino yung nagkukonsensya sa'yo eh? Pag nakita ko ni ating Panginoon sa Kristo. At yung mga arang problema na, dito sa yun nga, problema lang kasi, yung mga susunod na henerasyon, mas lalong tumitindi. Napansin niyo, mas habang sumusulong ang panahon, lalong tumitindi ang tawag dito, ang tukso ng demonyo, ang talagang pagdulog niya sa salita ng Panginoon sa atin. Kaya kailangan talaga habang lumalaang ang panahon, kailangan matatag tayo makita at sundin natin kung yung konsensya na sinasabi lang. Hindi natin alam, no? Pero yung konsensya talaga, ang hirap pa rin, no? Na parang, sabihin, pag naisip ko, oo nga, dapat yan ito. Kaya yun ang sinabi ng Panginoon, hindi mo ginawa. Ngayon na, nagsisisi ka, pero posibleng gawin mo na naman, no? Kahit mali. Kung konsensya yung gano'n ng Panginoon, hindi mo yan eh. Habang ginagawa mo, lahat may binibigay sa konsensya Panginoon para paglaanan mo ng pag-aaral yan at huwag mo nang may pamana sa susunod mong saling lahi. Okay, salamat po. So, word of the day, ano nga uli yun, Kuya, Peter? Yung kanina? One save, always save. Hindi yun, hindi yun, depende yun sa pagkakaintindi nyo. Hindi ko naman pwede sabihin hindi totoo. Nasa sa inyo yun. Kung yan ba'y totoo sa buhay ninyo. One save, always save. Kung ano ang ating pagkaunawa doon. Okay po? May kunti na may habol pala dyan. Sige po. Ilang tayo mga Kristiyano ay sino kang magaling sa lahat. Halos lahat na magaling ka. At ikaw ay mabait, mga kapang tao. Pero ang mabaitan mo ay hanggang tao lang. Wala ka sa pira ng Diyos. Wala din say-say. Halimbawa, yung mga ginagawa mo ay ibang tao lang. Kaya anong kabaitan mo, hindi, ayaw ka naman sunod sa pautusan ng Panginoon, ayaw mong maglingkod, sumamba sa Kanya.
Ay kahit gaano kabait mo sa isang tao, oo, tumutulong ka sa mga tao, mga nangailangan. Ngunit ayaw mong maniwala sa Panginoon, ay iwawala din ng Panginoon yung kabaitan. Ayon sa kanya, sa mababasa natin sa verse Corinto, chapter 1, verse 19, sabi, sapagkat nasusulat, iwawalat ko ang karunungan ng marurunong at isasawala ko ang kabaitan ng mabait. Liwanag ko, sisiwa ay wawalat niyang ay mo kahit gano'ng kabait, kahit gano'ng kagaling, wala ka naman sa Panginoon, useless din. Kaya dapat tayo magpasama sa Panginoon. Totoo yung sinasabi ni Brother Joey na pag sa tayo gagawin ng plano, may umaalala sa iyo ng dalawang espiritu. May Holy Spirit at Holy Spirit. At kapag ang sinunod mo yung Holy Spirit, ay tarawan yan. Oo, subukan mong magkasala. Mamaya, makukonsensya ka, pero huli na ang lahat. Kaya may pakinggan natin yung Holy Spirit sa Holy Spirit. Kaya hindi tayo magsisi sa huli. At ang sabi nila, ang pagsisisi, lagi sa huli. Kaya huwag natin antayin na mangyari sa atin. Thank you. Okay, salamat po. Sa napakagandang mensahe ng ating aralin ngayong gabi, no? Sabi, sisirain ko ang karunungan ng marurunong at gagawin kong walang saysay ang katalinuhan ng matatalino. So, kahit anong talino mo, kung hindi mo yan gagamitin para sa Panginoon, useless. Ganda. Salamat po. So, tayo po ngayon ay dadako na sa ating pananalangin. Panalangin natin muna yung activity natin sa Sunday. Of course, yung choir practice. Si Ate Esther sabi hahabol na eh, baka on the way na. Pupunta daw siya ngayong gabi eh. Si Esther, hindi ko alam bakit hanggang ngayon wala pa. Baka na-traffic na. Dito siya matutulog. So, tapos po, ang gawain natin, syempre, of course, yung ating finances, no? Panalangin din po natin sa Panginoon ng ating usaping pang-pinansyal, okay? At sa mga may sakit at karamdaman, panalangin po natin sila. At siguro hihilingin ko na lang si Elder Becca, pwede po kayo na ang mag-closing prayer ngayong gabi. Sige po, tayo po lahat ay manalangin. Tayo po lahat ay manalangin. O aming Panginoon Diyos, maraming salamat sa gabi ito na kami gabi ay nagsama-sama upang makapag-aral ng iyong salita. Maraming salamat po sa nanguna, ang aming kapatid na Peter, na binigyan niyo po ng talino upang ito ay ibahagi sa bawat isa. Nawa Panginoon, ang napag-aralan namin ito ay pumasok sa aming mga puso at upang ito ay aming maibahagi. Hindi lamang po Panginoon sa aming pamilya, kundi sa mga taong aming nakakasalamuha. Sa aming pag-uwi Panginoon, kami yung ingatan at ganoon din po ang aming kapatid na Esther na parating pa lamang, siya po inyong ingatan. Mga Panginoon, maraming pong salamat, walang hanggang pasasalamat ang aming dapat pagkaloob sa inyo. Ang lahat ng ito ay aming hinihingi na may pagpupuri at pagpapasalamat sa inyong pong dakilang pangalan. Amen. Tayo po yung kaloob, yung ating offering plate po. At habang tayo po yung nagkakaloob, atin pong awitin this is the day that the Lord has made, We will rejoice, and be glad in it, For
Yes. At meron pa po tayong Wednesday prayer meeting and Bible study. September, pag-iisahin na po natin ang Bible study at prayer meeting. Every Wednesday na lang. Okay? Salamat po. Choir practice, 5 o'clock. Anong oras mag-start yung prayer meeting sa Bible study? Wala pa rin? Hanggang pataas na? Kasi dalawang ano eh. Oo. Dalawang... Siguro mas mag-extend tayo ng konti, pero the usual time frame pa lang. Ano pa rin, sweet na lang. At yung ating live mo. Right? At